Magandang umaga po sa lahat. Morning! Morning! And welcome to our Sunday service celebration. Talagang napakabuti na din. So magkakita na tayo muli dito sa kanyang tahanan para tayo magpasalamat, tumanggap ng bagong lakas mula sa kanyang presensya. Amen. Ang point ko doon po ay ang pasasalamat. Kailangan tayo bumalik sa kanyang tahanan para tayo makapag-express ng ating pasasalamat sa kanya. Not only sa tahanan ito. Pagmulat pa lang ng ating mga mata, ang ating bukas salita natin lagi ay, salamat po Diyos sa buhay na pinagalaw mo at pinakita mo sa akin ang bagong umaga. Amen. Kaya, ito na daang linggo, kahit na anong pinagdaanan natin, victory man, o pagsubok, ang Panginoon ay nandito sa atin. Lagi natin kasama ang Panginoon. At handa siya magbigay ng kapayapaan, pag-asa, at bagong simula. Yun ang peace, hope, at the beginning. Kaya ano sabi sa Isaiah 9:6? For a child is born to us, and a son is given to us. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. So umaga ito, let's open our hearts. I-focus ang ating isipan, focus our minds, and give God the highest praise. Siya lang po ang dapat natin bigyan ng pinakamataas na papuri, highest praise. Because this is the day that the Lord has made. So let us rejoice and be glad in it. And that is Psalm 118, verse 24. So, sino po ba si Haring David? Sino nakakaalam kung anong buhay ni Haring David? Si Haring David po ang sumulat ng Psalm 19. Siya po ay kilala bilang isang mahata, manunulat ng awit, kasi yung taga-compose ng lyrics sa Psalm. And also, he's a shepherd. He's also a warrior. And most of all, he is the man of God's own heart. Napakasarap i-compare at sabihin sa iyo, you are the man of God's own heart. Napakasarap pakinggan. Napakasarap pakinggan. Palapakan po natin. Si Haring David po, malalim ang kanyang pagkaunawa sa Diyos dahil matagal siyang nabuhay bilang isang pastor. Nakikita niya ang langit, mga bituin, bundok, at parang araw-araw. Yung parang yung, ano ba yung parang sa English yung landscape, yung kalikasan. Parang. Bakit niya sinulat ang Psalm 19? Pero siya dahilan bakit niya sinulat ang Psalm 19. Ang una, ipakita na ang buong kalikasan, which is the nature, ay tinutugtog na papuri sa Diyos. Ano yung mula sa kalikasan ang nagpupuri sa Diyos? Iyon ay ang mga ibon. Hindi ba ang ibon, magmumuni, parang kanta, talaga nagpupuri sila sa Diyos. At saka ang kunin ng hangin. Akala natin ang hangin pag dumaan walang sound. Pero meron po yung sound. Lalo ng pagmalakas, maririnig yung pero yun ay parang rhyme na nag-umuuni. At ang nagunggaw ng kulog.
Iba pag dumulog talagang ang iba sa lakas nagtataklit ng tenga. Pero yung po sa pagdinig ng Panginoon, yun po ay isang kanta. So, ang pangalawa naman po, ipahayag na kahit walang salita ang langit at lupa, ay naglalabas ang mensahe. Anong mensahe yun? Anong ginawa ng mga ibon? Anong ginawa ng hangin? Anong ginawa ng tulog ng kidlat at tulog? Sinasabi na may Diyos. Siya ay dakila. Siya ay mabuti. Sa pangatlo, ihambing ang ganda ng paglikha sa ganda ng salita ng Diyos. Ito po parang nagbubunyag ng kanyang glory. Kasi mula sa number 1, kung pinakatahin ng ibon. And then pangalawa, ang lahat ng iyon ay kaunay to glorify God. Kaya ang pangatlo, siya nagbubunyag ng kanyang glory. Diba lagi tayo kumakanta ng glory to God? So, yun po para sa atin at yun naman po para sa kalikasan. So, ang message po sa Psalm 19 para sa nakakaunawa po, saying is that this general revelation of God's presence and His glory, His faithfulness and love is there in creation every day. Every day po. Every day. Also, the law of the Lord offers the gift of living our human lives wisely. So, ang kalikasan, ang siyang ang ating tools para i-express natin ang ating pagmamahal sa Diyos. Okay? Tumungo po tayo at magdasal. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa katatapos ng Christmas celebration kung saan inaalala namin ang pagsilang ng aming tagapagligtas. Ngayon, binubuksan namin ang aming puso upang pakinggan ang iyong salita mula sa Psalm 91. Lord, gaya ng langit at kalikasan na nagpupuri sa iyo ng walang tigil, turuan mo kami sumabay sa kanilang awit. Linisin mo ang aming mga puso. I-focus mo ang aming isipan at buksan ang aming espiritu upang maraming ang iyong tinig. Marinig namin ang iyong tinig. Naway ang mensahang ito ang nagsindi muli ng apoy ng pagsamba sa bawat. Hindi lang ngayong Pasko, kundi araw-araw sa aming buhay. Lord, we welcome your presence. Holy Spirit, speak to us and transform us today. And we ask this in Jesus' mighty name. Amen. Ang ating pong mensahe ngayon ay Psalm 91. Ang sabi diyan, the heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Katatapos lang ng Pasko, nakita natin ang ilaw ng maramihan. Meron niyang kantahan, meron niyang regalo. Sa kantahan po, ang ating women's ministry ay nagkaroon. Ang women's lang pero walang men's. Walang, sorry po, si Pastor Jonathan po na nag-accompany sa mga women's. Kaya, meron women's, meron bang grasya ang si Pastor Jonathan? Meron? Okay. Salamat naman. Pati po youth natin. Ano na sila, nagkaroon po sila. Masisipag po ang ating mga kapatiran. Sa mga pagkakataon nito, talagang pinakikita nila ang pagmamahal not only sa bawat sila sa atin, pati po sa labas. Pagkatapos ng Pasko, maraming regalo kayong natanggap. Amen. Sino ang walang regalong natanggap?
Sino wala? Lahat po tayo nakatanggap kasi binigay sa atin ang ating Diyos. Anak. Pero pagkatapos ng Pasko, lahat ay tumatahimik. Pero, ang puso ng tao minsan, nalalamig. Pero sa kagandahan ng salita ng Diyos, ang pagsamba kay Kristo ay hindi natatapos sa December 25. Amen. Hindi po. Dapat araw-araw yan, di ba? Araw-araw ay Pasko. The heavens declare the glory of God. Kaya, kahit tapos na ang Christmas program, kahit nakatabi na ang parol, kahit wala ng decoration, hindi natatapos ang worship dahil ang langit at kalikasan ay patuloy. Kung ang langit at kalikasan ay nagsasabi ng papuri sa Diyos, tayo rin dapat araw-araw, hindi lang tuwing Pasko. Kasi, noong sa lumang kultura, hindi lahat every Sunday ay nagsisimba. Kasi sasabihin lang, sa birthday ko na lang ako sisimba. O pag dumating naman ng Pasko, sa Pasko na lang ako sisimba. O dumating ang bagong taon, sa bagong taon na lang ako sisimba. O kaya, pag birthday ni Mama Mary, doon ako sisimba. Pero hindi po. Dapat araw-araw, gawin natin itong Pasko. Hindi po tayo titigil sa pagsamba, pagmamahal sa Diyos, at pag-aalay ng inyong highest praise. Tama po ba? Amen. Yes. Meron po akong kwento na i-share sa inyo. Ito po ay baka yung iba ay nabasa na ito, pero ito i-share ko rin po sa inyo. Ito po yung istorya ng isang bata na ang pangalan ni si Eli. Hindi po si Elijah na ako nila, si Sir Miley. Ito po ay si Eli, isang 10-year-old na bata, ay sobrang saya tuwing Pasko. Alam natin bakit siya masaya, kasi maraming regalo. Kumakanta siya sa church choir, excited sa regalo, at masigla sa pagdiriwa. Pero, pagkatapos ng December 25, pag-alis ng decoration, pag-ubos ang handaan, siguro yung handaan wala ng hem, wala ng peso de bola, wala ng mainit na pandesal, yun siguro ang handa nila. At pagbabalik sa normal na araw, tumahimik ulit ang puso niya. Isang umaga, habang naglalakad pauwi, napatingin siya sa langit. May liwanag pa rin ang bituin kahit simpleng araw. May ibong kumakanta. May hangin na dumadaloy. Ang araw ay sumisikap ng buong tama. Then God whispered to his heart, Eli, kahit tapos na ang Pasko, hindi tumitigil ang langit at kalikasan sa pagsamba. Bakit ikaw titigil? Naramdaman niyang bigla siyang nahiya. Kung ang ibon hindi tumitigil kumawit, kung ang langit hindi tumitigil ipakita ang glory ni God, bakit siya titigil magmahal, magpasalamat, sumamba, at maglingkod? Amen. Simula noon, ginawa niyang personal commitment. Lord, hindi ako seasonal worshiper. I want my life to sing every day. Amen. Sana tayo ganun din. Huwag lang tayo seasonal worshiper. Amen. Kailangan every day, i-worship natin ang God. May mga gawain po tayo sa church. Meron po tayong Wednesday, meron po tayong Thursday, at especially po ang Sunday service. Na talaga, ang Sunday service, kailangan po talaga gumising tayo ng maaga at talagang tayo po ay pumunta sa tahanan ng Diyos at i-worship siya.
Ang Panginoon ay hindi umiiwalay sa atin. Lagi mo natin kasama sa ating Amen. puso. And that changed him. He became more grateful. He obeyed his parents joyfully. He helped others in simple ways. And he started telling his classmates about Jesus. His life became a song and just like heaven and nature. Even though that we are like a 10-year-old boy, like Eli, huwag tayong maging seasonal worship. Maiidad na tayo. Alam natin kung ano ang ginawa ng Panginoon sa ating puso. Kung paano tayo binago. Kung paano niya dinala tayo dito. Kaya huwag po natin gawin ang seasonal worshiper. So kung meron po mga gawain ng simbahan, umatin po kayo, lumalo po kayo. Alam sa ganoon, parang po tayo bagong lumalim sa ating pananampalataya. How do we join the song of creation? Paano tayo masasama sa awit ng paglikha? The heavens declare the glory of God. Hindi tayo literal na langit o puno o mundo. Pero may apat na paraan tayo upang sumabay sa awit sa kalikasan. Ang una po ay ang langit ay nagpapakilala ng glory ni God. The heavens declare, hindi raw suggest, hindi raw whisper. Ang sabi, declare. Ano ba ang ibig sabihin ng declare? Sa Tagalog, ihayag. Kailangan sabihin malakas, malinaw, at tuloy-tuloy. And also declare is also to make known formally para maintindihan natin lahat. Hindi nagsisinungaling ang kalikasan, hindi napapagod ang langit sa proklama. May Diyos na lumikha sa atin. Ang salitang declare sa Hebrew ay mesa prayer, ay picture ng paulit-ulit ang pagkwento para isang awit na walang tigil. Habang tumingala sa gabi ang nakita ng milyong bituin para may worship service sa itaas, sa kalamitan. The universe is a giant wall leading us back to God. Kung iyaano ito kung natin sa ating sarili na. Kung ang creation praising God is not stop, tayo rin dapat ay hindi seasonal worshiper. Hindi tayo dapat seasonal Christian. Dapat po tayo ay araw-araw na anak ng Diyos. Hindi lang Pasko, hindi lang pag-bless ka, at hindi lang pag-okay ang buhay. Hirap man na ginhawa, huwag bibitin, huwag makakalimot sa Diyos. Point number 2. Ang kalikasan ay testimony ng kanyang kapangyarihan. In the skies, proclaim the work of His hands. Ang himpapawid mismo ay parang malaking billboard na nagsasabi, tingnan mo ang Diyos. Mighty, wise, perfect, and loving. Makikita niyo sa billboard. Kung kayo nagdadrive kayo alam Aguinaldo Highway, ang daming billboard dyan. Ang mga nakalagay doon ay puro mga damit, mga artista magaganda, mga pogi, magagandang babae. Pero may nakita ba kayong billboard ni Christ na nakataas, nakalagay sa taas? Wala po. Kahit na anong verse ng salita ng Diyos, wala po tayo nakikita. Di po ba? Kaya tayo po bilang anak ng Diyos, pag nilampasan po natin yung billboard na yan,
Our God is greater than you. He is more handsome than you. He is Amen. more beautiful than you. Diba? And He is more mayaman kaya sa inyo. Diba? Pinakamayaman ang ating Diyos. Siya ang lumikha ng lahat. Siya ang nagbibigay ng biyaya sa atin sa araw-araw. Unang-una ang buhay natin. Pangalawa, financially. At ang pangatlo, ay nilinis siya natin. Nagpakamatay, namatay siya para sa ating kasalanan. Kaya ang ating God is the greatest. Kahit na, anong ganda ng mga billboard na nakasign dyan, ang Diyos natin, ang siyang pinaka mabuti, the highest na concern. The praise work of His hands ay nagpapakita ng Diyos bilang master craftsman. Detalyado, palit-hangin at intentional. Gaya ng Christmas story na intentional na pagdating ni Kristo, ganon din ang design ng mundo. Paano po dinesign ni Lord ang mundo? Binigyan po niya tayo ng ganon din ang design ng mundo ng tamang distansya. Katulad ng tamang distansya ng araw, tama ng hangin, may mountain, may sea, bundok, at saka dagat, may sunrise, may sunset. Lahat ay purposeful para buhay tayo. So, para tayo maging alive. Kung compare sa ating buhay, isa sa buhay po natin, kung gano'ng kaingat ang Diyos sa universe, mas lalo siya maingat sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Kapag hindi ka aksidente, hindi ka pinabayaan, hindi ka nakalimutan pagkatapos ng Pasko. Diba? Nakatanggap tayo ng regalo sa Panginoon natin. At nakatanggap din tayo ng regalo para sa ating mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan. Katulad na natin na Christmas party, bawat isa nakatanggap ng regalo. Ang regalo niyo ay mula sa Diyos. Ginamit lang natin. Kung umaawit ang kalikasan, dapat tayo din. And heaven and nature sing, hindi silent ang creation. Kaya hindi dapat silent ang puso natin. Amen. Ang Psalm 19 ay hindi lang ang poetry, ito ay invitation. Sumabay tayo sa awit ng langit after Christmas, continue the praise, continue the worship, continue the joy, continue the obedience. Ang pagpe-praise, hindi yan natigil. Kahit na kayo nananaginip, isa nananaginip kayo na kayo ay nasa loob na simbahan, di ba? So, continue pa rin ang ating pagpe-praise. Continue pa rin ang worship natin. Worship, pupunta sa simbahan, mag-worship tayo, even in your house, makakapag-worship kayo sa Diyos. Continue ang joy. Kailangan lagi tayong masaya. Ipakita natin ang kaligayahang ibinigay sa atin ng Diyos. Ginawa niya tayong anak niya, kaya kailangan maging masaya tayo lagi. Ang ngiti, laging smiling face lagi. Huwag yung lagi na kasi mamon. Parang bang pasan natin ang mundo. Hindi po. Kung may pasan mo tayong mundo, yun po ay bigyan natin kay Lord. Amen. At sabihin lang natin, Lord, hindi ko na po kaya, kaya na po bahala sa inyo na po yan. Ganon lang po. Kaya yung bigat at ang dilim ng mukha ay mawawala pag ibinigay niya kay Lord. Nag-ipapalit iyon ng isang magandang oras. Kaya, di ba, bisa sinasabi sa inyo, bakit kayo mga Kristiyano lagi kayo nakangiti? Bakit ka ba? Bakit kayo lagi nakangiti? Anong dahilan? Kristo. Kasi ako po ay anak ng Diyos. Amen. At tumingin
obedience po natin. Hindi po ang obedience natin ay pamisa-misa lang pag naisipan ko. O naisipan din. Pag naisipan lang, sige, magiging obedience ako ngayon. O sige, ngayon hindi ako sisimba. Bukas na lang ako, bukas sa linggo na lang ako sisimba. Hindi po ganoon. Pag sinabi na kayo ng Diyos, kailangan maging obedience. Obedience unang-unang obedience po sa Diyos. Pangalawa, obedience sa inyong magulang, sa inyong asawa, and respect one another. So even after Christmas, worship God through gratitude. Yan po, sa Thessalonians 5:18, 1 Thessalonians 5:18, sinasabi, in everything gives thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. So, the word in everything means even ordinary days, not just holidays. Yung seasonal Christian. So, every day, kailangan po tayo, ay may gratitude tayo sa Panginoon. So, lahat ng pinagalaw sa atin ng Panginoon, kailangan ito po yung ating laging sa puso, laging alalahanin natin. So, no ordinary days, dapat lagi tayo may gratitude sa Panginoon. And also, gratitude is worship. Pag nagpasalamat kayo sa Kanya, that's worship. When you thank God, your heart sings like creation. Di ba? Pag kayo nagpapasalamat sa Diyos, para na kayo kumakanta nun. Para na kayo member ng choir natin. Talagi kayo kumakanta sa Diyos. After Christmas, maraming bumabalik sa reklamo. Bakit kaya? Anong mga reklamo? After Christmas ay bumabalik sa atin. Unang-una, alam niyo na ano? Traffic na ulit. Lalo na po dito sa aming street, wala nang oras na natigil. Hindi ka makatawid sa kabilang, you cannot cross the street. Hindi mo kaya kasi ang bibilis ng takbo, tapos ang traffic pa. Meron yung motorsiklo, meron yung tricycle, meron yung e-bike, kotse, truck. Ang hirap talaga mag-cross ng street. Walang bonus. Reklamo natin yan. Hindi ako nakatanggap ng bonus ngayong taon na ito. Kaya, ang Christmas namin at New Year medyo malungkot kasi walang bonus. Hindi po. Dapat po gawin natin. Mga kapatid, sino may bonus dyan? Pwede po ba kami makapunta at makikaya sa inyo ng Noche Buena? Sabi naman, tayo magkakapatid tayo. Sama-sama tayo sa hirap at ginawa. Sino ang mayroon? Alalahanan natin yung wala. Imbitahan po natin. Alam niyo na po, ang puso natin, even doon tayo Pilipino, tayo po ay napagmahal sa kapwa, kapagbigay po tayo. Hindi niyo po napapansin yan. Tayo po ay hindi matakot. Lalo na nung tayo naging anak ng Diyos. Amen. Dapat po talaga mapagbigay. Salamat din po sa mga kapatid talaga na kahit na nakahiraman ng buhay, hindi nakatanggap ng bonus, ay nakakapagbigay pa ng regalo. Salamat po mga kapatid. Amen. And then, pagdating ng, January 1st or January 2nd, sabihin nyo, balik na naman sa trabaho. Trabaho na naman. Gigising na naman ng maaga. Ano na naman sa traffic. Yan po, pagkaraniwan ng ating inireklamo. Pero kung maalisin niyo po yan sa inyong isip, yung galit, at ang puso niyo ang inyong pairalin. Ang biyahe po papuntang Maynila ay madali lang. Di ba, Brother Ronnie? Yeah. Yeah, si Brother Ronnie po, ang trabaho niya Quezon City pa. Araw-araw, uuwi yan, nakamotor.
Kaya ang pray natin sa kanya lagi ay safety. Amen. Nawa ang traveling mercy lagi na sa kanya. Doon po sa lahat na nagmumotor. Talaga pong importante. Pero ang grateful heart ay nagsasabi, Lord, salamat po. You are still good kahit tapos na ang Pasko. Yan po ang grateful heart. Kung ang sunset araw-araw ay testimony ng beauty ni God, ang gratitude mo naman ay testimony ng faith mo. Kaya, gratitude equals worship. So, number 2, even after Christmas, we worship God through obedience. Sinasabi sa John 14:15, if you love me, keep my commands. Totoo po yun. Kung mahal mo siya, sundin mo siya. Kung sinabi ng Lord na huwag kang magalit, huwag kang magagalit. Pero kapag ang asawa mo ay ginagalit ka, sabi mo, isipin mo, John 14:15. Obedience is not a duty. It is a love expressing itself. Kung ang kaligtasan ay sumusunod sa batas ng Diyos, meron tayo katulad ng gravity. Kung wala tayong gravity, tayo nakalutang. Nakalutang tayo. At kung season naman, dito sa Pilipinas, ang season ay rain and sunset. Wet and dry. Rain and summer. Yun lang ang season nyo dito. Pero po sa Amerika po, ang season ay 4. Pero kung winter, summer, and Fall. winter, spring, summer, and fall. Tanda po yun eh. Tanda po yun. Winter, spring, summer, and fall. Yun po ang season sa amin. Meron kami winter na napakalamig, na nag-snow. At meron po kami spring na parang layo na sa Baguio ka. At meron naman pong summer na talaga po, especially sa Las Vegas po, ang temperature ay nag-110 degrees centigrade. Pondo po ng heat. Fahrenheit ba yun? Fahrenheit. Init. Pondo po ng init. Pag lumabas po kayo ng bahay, lalabas niyo sa labas para kayo nagbubuksan oven sa init. Pero, huwag po kayo mag-alala sa amin. Meron po kami air condition sa bahay. Kaya hindi po nilagigit na. Yun po ang sabi. Ngayon, darating naman po ang fall. Ibig sabihin mo ng fall, yun po yung nababagsak na yun, naninilaw na yung mga dahon. Naninilaw na yung mga dahon at babaksak na po yun. And then, darating na naman ang winter. Snow na naman. Yan po yun. Tayo din dapat isumunod sa kanyang salita. Obedient is how human sing to God. Amen. Paano po natin isa sa buhay yun? Paano po natin ma-apply as life application sa atin? Forgive someone. Ito po, ang forgiveness ay laging, every Sunday, hindi niyo po ba naririnig ang mga pastor na laging pinipreach? Forgiveness. Forgive someone. Sa 2026 po, iwanan na po natin yung mga tampuhan. Iwanan na po natin yung sa 2025. Sa pagdating po ng 2026, forgiveness na po tayo. Yung po mga may sama ng loob, batiin na po natin. Dapat po tayo, the same wavelength lang po tayo. Sapagkat yun ang gusto sa atin ng Panginoon. Number 2, let go of sin. Kung maalat talaga, huwag na tayo makatawa pa ng kasalanan. Huwag na po tayo bumalik sa dating gawin natin. Kung ano po yung ginagawa nyo ng 2025, huwag po natin gawin ng 2026. Kasi po,
Katulad po ng yung po mga nagsusugal, kalimutan na po yung nagsusugal, yung mga Pag-picture tayo mo siya. so, lahat po ng ating mga bad habits na ginagawa ng 2025, iwanan na po natin ng 2026. Lahat po tayo ay mabago na. Yes. Amen. Humble yourself. Lagi mo tayo magpakumbaba. Huwag po tayong maging mayaman. Huwag po lagi tayong nagsasabi ng ako'y ganito, ako'y ganoon. Humble lang po ang ating sarili. So, kaya ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay ipakita natin kung paano tayo magmahal ng kapwa. And then follow God even when uncomfortable. Ito po, kahit na wala kayo sa kondisyon ng inyong katawan o hindi against sa iyong isipan, sundin po natin. Sumunod po tayo sa Diyos. Sumunod po tayo sa Diyos. Christmas reminded us that Jesus came not to give us permission to sin, but power to obey. So, dito po pinakikita obedience equals worship. So, obedience equals worship. Even after Christmas, we worship God through service. Sinasabi sa Matthew 5:16, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Dito pinakikita sa atin ang good works are not to impress people. They point others to God's glory, not ours. Gaya ng araw-araw na nagbibigay liwanag sa mundo, ang paglilingkod natin ay nagbibigay liwanag sa buhay ng tao. Amen. Amen. Kung ating kung ito compare yan, at ating gagawin, tulungan ang kapwa kahit pagod na tayo. Kung halimbawa, galing kayo trabaho, may nakita kayong kapatiran na may ginagawa o may binubuhat or meron siyang gawain na hindi niya makakaya, kailangan ng tulong. Huwag po tayo magkatubili na lumapit. At tanungin, kapatid, gusto mo ba tulong? Or kung halimbawa meron tayong kapatid na mayroong karamdaman, at alam natin ang kapatid na yun ay nag-iisa sa bahay, huwag po tayo magkatubili. Dalawin at tanungin kung meron ka na tutulong sa inyo. Kaya huwag po natin kakalimutan ang pagmamahal ng Diyos na pinagalaw sa atin. At pag tayo lumpo, ang Diyos ay binubuhat muli tayo. At dapat din tayo maging encouragement sa discouraged person. Kailangan encourage natin ang ating mga kapatiran. Kung nakikita natin lumpo ang ating kapatiran, kausapin po natin. Tanungin mo ano ang may tutulong natin sa kanya. At kung halimbawa naman po ay merong kapatiran or kapatiran at neighbors natin na kulang, mag-volunteer na po tayo magbigay kahit na maliit. Hindi kailangan ng kung magkano pera nyo sa bulsa. Kung anong meron kayong konting kain o meron kayo sa laking sardinas, ibigay po natin. Ipakita po natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Especially mag-volunteer sa church or sa community. Ang community po ay yung sa ating barangay. Pumunta po tayo kung meron po tayo na i-volunteer sa barangay. Katulad po ng ginagawa ni Sister Ann.
siya po ay nag-volunteer doon sa Fatima para yung mga bata ay makapag-aral ng Bible study para mapalapit po sa Diyos ng mga bata. Kaya magsimula pa lang sa maliit. So, kung yan po ay magagawa natin bilang anak ng Kristiyano at may kaalaman tayo sa Biblia, pwede po natin gawin niya. Mag-volunteer po tayo sa ating community. And for the church naman po, kumain din po, mag-volunteer kayo sa church natin. Amen. Tanungin po natin ang ating Ministry of Health kung ano na itutulong ninyo sa Kanya. So, yun po ang service equals worship. And then, even after Christmas, we worship God through telling others about Jesus. Sa Romans 10:14, sabi dyan, how will they believe in Him of whom they have not heard? And how will they hear without someone preaching to them? So, creation tells us that God exists. Diba? Through sa ibon, sa hangin. So, yung sinasabi na may Diyos. But only believers can tell the world who Jesus is. Heaven and nature can see God's glory. But only you can share the gospel. Tayo lang po ang makakapag-share ng gospel. Sapagkat tayo po ay may kaalaman sa salita ng Diyos. So yung po kaalaman natin, i-share po natin sa ating mga kapatiran. Especially kapatiran na lost. Yung wala, nawawala siya. Try to talk to them, encourage them to visit us dito sa simbahan ito. Or kaya, umatay ng ating Bible study every Wednesday. And then there's also discipleship every Thursday. So marami po tayong way para ma-spread po natin at ma-share po natin ang salita ng Diyos. Amen. Kung ito po ang ating gagawin sa ating buhay, or ating iyakay sa life application natin, there's someone who is Jesus. What He did to you. Yung testimony mo, ang siyang makakapag-invite, ang siyang makaka-imbita ng mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Through our testimony, makaka-encourage tayo ng mga bukaw sa salita ng Diyos. Amen. And then invite a friend dito sa simbahan. Kung meron mo kayong mga kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, imbitahan nyo dito sa ating simbahan para sila ay makarinig sa salita ng Diyos. At makilala rin nila kung sino ang mga pumupunta dito sa simbahan. And most of all, share the Bible verse to someone hurting. Especially kung sila nakikita yung lubog. Kumanap kayo sa Biblia kung anong share, kung anong Bible verse ang may share nyo doon sa tao na yun. Napakadami po. Kung bubuksan po ninyo ang ating Biblia, napakadami pong verse doon na may share ninyo na madaling intindihin ng mga hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. Pray for that sake in your family. Yun. Unahin mo natin ang ating pamilya. So, when you share Jesus, you join the greatest worship song in the universe. And that is the evangelism was worship. Kailangan talaga sa ating simbahan, kailangan talaga tayo lumabas para po tayo maka-evangelize. At para po tayo ay encourage the people to come into our church. Kung ang puno o ibon o ang alon, ulan, hangin na nagbibigay papuri, tayo pa kaya na tinubos ang dugo ni Kristo. Amen. Amen. Even after Christmas, creation continues to worship. Will you sing with them?
Amen. Kung narinig nyo, ako ay naging Kristiyano, ang naging dako ko. Nauna ko po narinig ang kwal. Nasa Hawaii ko kami noon. Pumasok po kami sa isang church. It's a forest. Pumasok po kami. Kasi naghahanap po ako ng simbahan noon, ng Katolikong simbahan. Wala po kami makita. Yung kasama namin, pinasok po kami doon sa isang forest. Pero sa loob wala noon ay meron isang simbahan. Isang Calvary Church. Paglabas po namin ng sasakyan, narinig ko po para mga anghel na kumakanta. Tulo na pulo ako. Kasi nung po ako nasa lumang kultura, hindi naman po ako nakakanta sa simbahan. Ang kumakanta lang po ay mga choir. Pero nang pumasok po kami, sabi ko, parang anghel ang kumakanta. Sobra po talaga ako na-touch. Simula ko ng service, ako hindi matapos, ako umiiyak. At pagdating ko pa sa Las Vegas, pagdating po namin sa Las Vegas, ang unang ko ginawa ay hanap ako ng kaibigan na Kristiyano. At nagsimula po ako ng Bible study. Wala pa akong kaalam-alam. Hindi ko po alam kung paano magsulat ng Bible kasi noon po naman hindi po natin binabasa ang Bible. Kundi isa lang po ang binibigay sa atin. Nagsimula po ako ng Bible study. Hanggang sa lumaki na po yung Bible study namin. At nag-join na po kami talaga sa malalaking Bible study. Doon ko po na makilala ang Panginoon. And then ang Panginoon na po, hindi na lang dito sa pamilya. Ang rayo rin po na Panginoon ay mamasya dito sa Pilipinas kasi it's been 36 years po kami noong 2008. 36 years na po kami hindi nakaka-uwi. Noong 2008, 36 years kami hindi nakaka-uwi dito sa Pilipinas. Kaya ang balak po namin noon na masya lang. Pero iba pala ang proposigat sa amin. Kaya, eto po tayo ngayon. At sama-sama po tayo. Kaya, conclusion na po tayo. Psalm 19:1 reminds us, hindi natatapos ang papuri. Hindi natatapos ang glory ni God. Hindi natatapos ang presence ni Jesus. At hindi natatapos ang worship pagkatapos ang atin. Wala pong katapusan ang worship natin. Continuous lang po tayo. Kahit nakalugmok po tayo, tatayo tayo ng Panginoon para mag-worship. Huwag yung palilimutan ng Sunday, huwag yung palilimutan ng Wednesday na Bible study. Come and join us. The heavens and nature are singing, and the question today is, ito po ang question ko sa inyo. Will your life be a song of worship to God every day? Amen. Will your life be a song of worship to God every day? Amen. Let your heart join the heavens. Amen. Let your life declare His glory. And the word there is declare, ipahaya. Let your worship continue beyond Christmas.
Huwag ka kalimutan. Huwag kalilimutan kung bakit tayo nandito. Huwag kalilimutan ang nabatay dyan. Tayo po tayo. Panginoon, salamat sa iyo sa lipunan. Salamat dahil ang langit at ang kalikasan ay nagpapaalala sa amin na iyong walang hanggang kapagyarihan at kabutihan. Lord, gawin mo ang aming puso na tulad ng Psalm 19. Puno ng papuri, puno ng pasasalamat, puno ng worship. Kahit tapos na ang Christmas, hayaan mo magpatuloy ang awit ng ating buhay. Strengthen us this week, Lord. Lead us in your will. And empower us to shine your glory sa aming pamilya at sa aming we return all glory to you. Father, you are the greatest. You deserve all the praise. You deserve the highest praise. Salamat po. Salamat po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hallelujah.